Darating ang araw na ang ibinigay mong pain sa akin, mararamdaman mo, at ito'y habang buhay mong dadalhin pag ako'y wala na. Ngunit baliktad, lahat ng binitawan kong salita sa kanya, ako ngayon ang nakakaramdam. Hay, Ryan. Ang magkakaibigan ay minsan dumadanas din ng hindi pagkakaunawaan, salita ng mga masasakit na salita, pero ganun pa man, at the end of the day, magkakabalikan kayo dahil magkakaibigan kayo. Alalahanin mo man yung mga pinagdaanan ninyo, ay pag na-overcome nyo na yon, pagtatawanan nyo na lang yon. Dahil tunay kayo magkakaibigan. Kasama kayo sa lahat ng lakaran, kalokohan, puntahan, inuman, at lahat ng mga kabulastugan kasama mo. Sa lahat ng lakaran, magpaalaman o hindi, tumakas man o hindi, ganun talaga ang tunay na kaibigan. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ako ng chance na halungkatin lahat yung mga memories, yung mga travel namin, pero hindi kaya. Lalong nadudurog ang puso ko pagka binabalikan ko pa, pero pinili ko na lang yung alin dito yung pwede kong i-highlights. Ay, Diyos ko po, Ryan. Binigla mo ang lahat, lalo na ako, binigla mo. Hindi ko naman din, akala ko sabi ko nga, sana pa naginip na lang to. Bukas makalawa, andyan na naman si Ryan sa pintuan namin, mga angatok. Tara na, ganun. Well, without much ado, panoorin niyo po yung mga highlights lang ng aming travel, at sana po mapupulutan niya ng aral ang aming mga eksena, huling eksena sa buhay. At lagi kong sinasabi, hanggat buhay pa ang tao, sabihin mo kung gaano kahalaga ito. Kasi pag wala na yan, kahit pag mangangawa ka pa dyan, mangingisay ka pa dyan, hindi na maririnig niya yan. Mabuti na lang, kahit paano ay na-record ko ang aming mga lakad, at happy moments po lahat ang na-record ko. So, well, di naman ako nagsisisi na nakilala kita, Ryan, dahil mas marami kang naitulong sa akin, sa aking pagkatao, sa aking sarili, at sa aking pamilya. Gabayan mo ako, Ryan, sa lahat ng lakad ko. Alam mo na mahalaga ako sa'yo, at ganun din ikaw sa akin. Magkakasama tayo sa hirap at hirap. Kaya dapat lang gabayan mo ako. Siguro mahaba-haba pa ang i-stay ko rito. Kaya dapat lang i-guide mo pa ako. Dito? Adi, anong mga isda ang kadalasan nakukuha rito? Mga tilapia? Tilapia, dalawa. Ay, yun para siguro yung natikman natin tilapia. Dito galing yun. Yung handa kahapon. Alam mo ang ibang lasa. Alam mo, ang nakalagay dito noon, mga bahay. Pero lumubog sila. Ah, okay. Pero, bago lumubog, may Malacanang na o wala pa? Wala pa. Bakit lumubog? Dahil sa lahar? Kasalanan sila. Yung isang baryo, makasalanan daw kaya yung... Grabe ka sa kasalanan, ha? Nakakatakot yung kasalanan, Ryan, oh. Alam mo na, ha? Ganyan siya namin. Okay. Yeah, I'm about to fade away. Wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, hey, wake up. Today's gonna be a good day.
Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try. Oo nga. Bata ka. Sakay tayo dyan, mag-picture. Guys, tinan mo naman. Tinan mo naman ang kanilang driver dito. Ilan taong ka na, Neng? O 20. Tapos di ba, walang gender yan. Babae lalaki kaya. Kaya ba? O, tinan natin kung babae nga ba ito. Babae nga! O, di ba? 20 years old. Diba? 4x4 pa. Pares ka. Okay. Sige po. Ang pangalan mo? Angelica po. Angelica. So ilang taon ka nang nag-graduate dito sa ganitong... Oo. Months pa lang po. Noon kasi noon, last year, may guide ako. Pero ngayon, nasa pa lang. Talaga. So kaya lang. Mga ilang minuto mo ikot yung mga turista mo dito? Within 45 minutes straight lang, sir. Tapos 500 pesos each. Opo. Ilang tao ang kayang sumakay sa likod? 5 to 6 person po. Pero pag additional 500. Ngayong bumalik na ang protocol natin, okay naman ang kitaan na dito. Okay. Sa ngayon, okay naman. Dapat pala, sir. Remember natin kung magaligan nila.
ni Ferdinand E. Marcos. Kataasan po ang lugar at medyo mataas po, kaya medyo hinihingal pa. At bumisita kami dito sa isa sa mga katropa natin. Siya ay walang iba kundi si Jeron Inong, isang bass leader ng Cassette, Mara Dudon, Bugaw, Ilocos Sur. Meron po silang mga projects na na-accomplish na, at the same time may gagawin pa. Responsibilidad namin, aming kakayanin, ang ating samahan, lagi nating patibayin, ganyan ang kabalikat net Malaya Philippines. Karangalan ay di ko ipagpapalit Sa Kabugaw, Ilocos Sur, we're going to the place kung saan sinabi ni Sir Charlie na doon gaganapin ang anniversary, and masipag naman si Sir Charlie na samahan kami. At yung governor ng Ilocos chapter ay nagsisilbing tourist guide namin sa lahat ng mga pinuntahan namin ng araw na yan. So guys, ito na po yun. Malapit sa dagat po yung nakascheduled na o-taking area at kung saan gaganapin yung anniversary ng Kabalikatnet Ilocos Sur or Ilocos chapter.
Siyempre, lahat ng bagay may hangganan at minsan mabibigla ka na lang sa balita. At heto na po ngayon, balikan natin yung hindi man lang natin maisip na mangyayari sa tanang buhay natin. Isang tawag po ang aking na-receive mula kay Jaja, ang naging partner ni Ryan, at agad ako'y nag-check at pumunta na rin doon sa lugar na kung saan nalalagat po ang labi ni Ryan. At since malapit na rin yung isa sa mga kaibigan namin, tinawagan ko rin para makita-kita na kami doon sa location. Isa sa mga friendship namin ito dumating. Ayan. Malapit lang kasi siya kasi di Castro lang siya eh. O diba? Ano na? Stress eh. Huwag ka magpakas. Naka-video pa. Ang sombrero na di tinatanggal ni Ryan ay isang simbolismo ng pagkakakulong sa kanyang mga problema o pag-aalala. Sa pagbibigay halimbawa, maaaring ganito ang ibig sabihin ng sombrero na di tinatanggal ni Ryan. Isa, pagkakakulong sa negative na pag-iisip. Ang sombrero na di tinatanggal ay maaaring simbolong pagkakahalip ng mga negatibong pag-iisip o takot na hindi niya kayang iwanan. Ito ay maaaring magpahiwatig ng pagkakakulong sa kanyang mga problema, habang hindi gumagawa ng anumang hakbang upang makalaya mula dito. Dalawa, kahinaan sa paglaban sa mga hamon. Ang sombrero na di tinatanggal ay maaaring naghahayag din ng kahinaan o kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Ito ay maaaring magpahiwatig na hindi siya handa o kayang harapin ang mga hamon na dumadating sa kanyang buhay. Tatlo, pagkakahalip ng pagbabago. Ang sombrero na di tinatanggal ay maaaring isang palatandaan din ng takot sa pagbabago. Maaaring may mga bagay na kailangang baguhin o iwanan sa buhay ni Ryan, ngunit hindi niya magawang gawin ito dahil sa takot o pag-aalala sa mga posibleng banta o kasagutan ng pagbabagong ito. Ang simbolismo ng sombrero na di tinatanggal ni Ryan ay maaaring magkakaiba depende sa konteksto ng kwento o sitwasyong pinanggagamitan, ngunit ito ay kadalasang nauugnay sa isang uri ng pagkakakulong o pagkasiphayo. Yan ay ayon sa artificial intelligence. Isa sa mga definition ng ating AI. Ngunit sa tunay na buhay, ang hindi pagtatanggal ng isang sombrero ay isang bagay na pinaprotektahan mo lang. Iniiwas mo yung sarili mo ma-expose sa kung anumang bagay na maaaring negatibo ang dulot sa atin. Ang sombrero ay nagbibigay ng shield, protection sa ating ulo, na kung saan may mga bagay tayo na hindi natin basta-basta ini-expose, at dahil sa sombrero napoprotektahan natin ito. Ang kwentong to ay hindi nagumpisa at hindi doon sa sombrero, kundi kung paano napoprotektahan ako ng aking kaibigan na ngayon hindi lang sa protector, kundi magiging guide na siya sa lahat ng lakad ko. Tunghayan natin ang kwento dito po sa isang tribute para sa ating katropa na kung saan ngayon na mayapa na. Balikan natin yung aming tipid challenge ni Ryan mula Las Piñas hanggang Ilocos Norte. Additional na pagkain namin sa along the way. Halika na! Ano hinihintay? Gas up.
way na yan, yan yung papuntang Arayat. So we're on our way to Mexico, Pampanga. Kalain mo, nakarating kami rito. We're on our way to Mexico, Pampanga. Kadalasan ang biyahe namin mag-uumpisa ng hapon alas 5. Umalis kami ng Las Piñas alas 5. At that time nasa Pampanga na kami. So ganun kadali yung biyahe namin. And of course, kasama ko si Ryan dyan. Ako po ang nagdadrive. At mas masarap kasi magbiyahe ng gabi kasi hindi ganun kainit. At the same time, dire-diretso lang, hindi gaan traffic ang daan na mga madadaanan namin ng lugar. And at the same time, maliwanag naman po ang biyahe mula Las Piñas hanggang Ilocos Norte. Kaya hindi din po kami dumaan ng malalaking mga bundok at lahat po ng daan na tinatahak ng buong tropa ay simentado na. So, goods tayo dun. Salitan kami sa pagmamaneho para at least makapagpahinga na rin ako. And then at that time, si Ryan na po ang nagdadrive. Di naman kami gaanong nahihirapan sa biyahe kasi every 4 hours humihinto kami para mag-vitamins at the same time kape-kape. So, ganun lang ang biyahe namin. Lumalakas din ang loob kong magdadrive ng ganito kalayo dahil of course kasama ko siya. Saktong takbo lang po ang ginagawa namin, 60 kilometers per hour. And then every 4 hours, humihinto, kumakain, nagagasolina. At sinusulit at ini-enjoy lang namin yung biyahe. So ganun pa man ay nararating namin yung mga boundaries na ng daan. Kaya malaking bagay yan kasama ko si Ryan nung panahon yun dahil at least kahit papano may kukuha sa akin ng video. At the same time nakukuhaan ko, nasasave ko yung memories namin kasi kahit ulit-ulitin mo nang gawin ito, imposible na pong mangyari ang ganitong eksena. Pero hindi pa dito guys nagtatapos kasi 2 hours pa kami gabiyahe doon sa pinaka-boundary ng Ilocos Sur at Ilocos Norte, yung lugar na Sinait, Ilocos Sur. Actually yan yung last bayan bago mag Ilocos Norte. Kaya eto pa, biyahe pa ulit. Ang buhay ay maihahantulad natin sa isang daan. Minsan may lubak, minsan mayroong rough road, tapos may tulay. Ito yung mga challenges na nadadaanan natin sa buhay natin. Maihahantulad natin yung mga pagsubok at meron ding lugar na kung saan makakahinto ka para magsaya. And then mga lugar na maganda sa mata, pati pakiramdam. Ito yung mga lugar na paborito mong puntahan. Nadadaanan niya along the way. Yan po yung travel namin na nagdi-describe po ng kabuuang kwento kung bakit masaya mag-travel lalo-lalo na pag long drive. At malaking bagay yan na nasa-save natin. Meron tayong babalikan just in case mamiss natin yung lugar, mamiss natin yung taong kasama natin, or mamiss natin yung sarili natin na nakakaranas ng ganong sitwasyon. Habang ginagawa ko tong documentation na to, di ko maiwasan na papaluha dahil ano pa man ay hindi na mauulit ang ganitong eksena.
Hindi ko talaga siya hinahayaan na siya talaga mag-drive all throughout the travel. Dahil syempre, mas gusto ko na ako ang magdadrive. Pero may mga pagkakataon na kinakailangan kong mag-let go at hinayaan kong siya na lang ang mamamaneho para naman makakuha ko ng video at documentation na kasama siya. Ay nako, Ryan. Marami pa sana tayong travel na gagawin at pupuntahang lugar. Pero paano mangyayari yun kung ikaw ay isang hangin na lamang? Always thought you were the best. I guess I always will. I always felt that we were blessed, and I feel that way still. Sometimes we took the hard road, but we always saw it through. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Sometimes the world was on our side, sometimes it wasn't fair, sometimes it gave a helping hand, sometimes we didn't care. 'Cause when we were together, it made the dream come true. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Someone who understands me, knows me inside out, and helps keep me together, and believes without a doubt that I could move a mountain, someone to tell it to. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Cause when we were together, it made the dream come true. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Someone who understands me and knows me inside out, and helps keep me together, and believes without a doubt that I could move a mountain, someone to tell it to. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Naging successful nga ang travel namin, ang unang travel namin ni Ryan papunta Ilocos Norte, at umabot lang kami ng 1,350. So yung tipid challenge namin dyan kasama ng gasolina at pagkain at dalawa kaming angkas sa motor ay na-achieve po namin. So sinundo na rin po kami sa isa sa mga kabalikat officers po namin doon sa Ilocos Sur, at kami po hinatid doon sa Ilocos Norte na hindi na po nagmumotor. Ang kagandahan lang po dito, ito yung way, ito yung araw na nag-i-enjoy lang kami at tinuturo po kami ng aming kasamahang opisyalis po ng Kabalikat Net. Ito na
ang pinaka-final na araw na bumisita ako sa kanya. Kung tutuusin, ang dami naming pinagsamahang memories and the rest is good memories. At naging hanggang memories na lang po yun. Maraming lugar na napasyalan, napupuntahan kasama si Ryan. Lagi kong niloloko siya eh. Dati okay yan, ngayon si Ryan. Rest in peace, Ryan. Ang mga tropa pong naiiwan ay nagsasabing mananatili ka sa aming puso, sa aming isip, at di kailanman mawawala ka sa aming mga memory. Ito na ngayon ang nangyayari sa iyo. Mahirap ang tanggapin pero pipilitin namin makamove on agad. Move on for good at move on by accepting the fact na wala ka na. Paalam, mahal naming kaibigan. Naway dalahin mo lahat ng kalungkutan ng buhay nating lahat, at iiwan mo yung kasiyahan para naman magpapatuloy pa rin kami sa aming daang tinatahak na kasama ka. Gabayan mo kaming lahat na naiiwan mo at pananatilihin mo sa aming mga puso ang kaya ng pinapakita mong buhay ka pa, yung pagkamasigasig mo, pagka-survivor mo, at saka yung pagkapalaban mo sa buhay. Ang sombrero na hindi mo matanggal-tanggal, ngayon ay natanggal na, at hindi kita kinuwanan doon sa hinigaan mo dahil ayaw mo nun. Nasa aming memories na lang yon, na kung gaano mo ka-hate tanggalin ang sombrero mo. Wala ka ng choice ngayon dahil tanggal na yan at nasa ibabaw na po ng iyong kahon ang sombrero mo. Naway kahit papano, maraming salamat na umabot kayo sa portion ng video na to, at gusto ko po lahat po na nanood ng video na to ay mag-comment sa baba. Rest in peace, Ryan. Mahal ka namin. Sana po yan po ang i-comment ninyo